Mad Flow San Music. Pablo eh? Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Hindi totoo yun. Efraim Bernabé, okay lang yun, Boss Mac. Will ni Lord yun eh. Oo. Hindi may expose si Kulaong, ano? Kung hindi ko ni-record yun, di ba? Ala talaga. Sabi ko nga eh, alam nyo ha, sa tagal na naglalaban si Kulaong at si MG, si Makagago, hindi ko talaga alam kung ano na lang ang nagpapatakbo kay Kulaong, kung ano ba yung yung kanyang enerhiya para dito sa ano na ito. Di ba? Parang ano eh. Oo nga, Marir nga daw, Maripo name niyan, hirap isulat oh. Ferdinand Claveria ng Marikina City, hello po. Alam niyo kunwari ako si Kulaong. Tapos ganito ginagawa sa akin ni Makagago. Siguro baka mga 7 taon ako hindi mag-sokmet. Nakakaya kasi talaga. Grabe yung kahihiyan na dinaranas ni Kulaong dito sa mundong ibabaw dahil kay MG. 'Di ba? Ayun na. Big Mama! Oy, hello po ate Big Mama. Sila ate, nasa na kaya sila ate Virgie Badjola. Ay, kala ko dumi yung nandito. Ano pala? Yung background ko pala, desierto. Kala ko may dumi yung screen ko eh. 'Di ba? Alam nyo yung nakikita ko kay Kulaong, survival na lang 'to, survival mode sa Sokmed. Putya, durog na durog eh, no? Pero kapal pa rin ang mukha niya. Akala mo talagang sikat siya. Akala mo talaga kapit-kapitagan siyang Pilipino. Alam mo yung mga achievement sa buhay niya. Yung natapos niya yung 3 kaso. Nakaikot sa 3 nakaikot sa 3 korte. Putya. Alam mo yun, para sa kanya achievement yun. 'Di ba? Ako achievement ko, alam nyo, yung nabili ko yung kotse-kotsehan na gusto ng anak ko. Nung nakita yun ng anak ko, parang magwa 1 year old yata anak ko, naka 1 year old na. Pumunta kami sa sa SM Cavite. Nakita ng anak ko yun. Nung nakita ng anak ko yun, lipa yata kami ba nun? SM lipa ba? Nung nakita ng anak ko yun, nag-ano pala yung anak ko, hindi pa nakakatakbo talaga ng nakakalakad na, pero hindi nagtatatakbo. Tapos nakita niya yun, tapos sumakay siya doon, inupo ko siya, ayaw nang bumaba. Naku, nung malapit yun sa may cashier ng SM. Nung nakita ng anak ko yun, hindi pa kasi para sa kanya kasi ang liit-liit pa niya. Tapos hindi pa naman siya yun mapirmi sa isang lugar. Gusto lang niya, pag nakita niya, uupuan. Tapos maya-maya ayaw na. Pati nga sa laruan eh. Alam niyo ba dito sa harapan ko na to? Puro laruan ng anak ko to. 1, 2, 5 level ng patungan. Eto, nakikisingit lang ako ng aking monitor. Pero may mga laruan din dito sa baba. Puro laruan ng anak ko to. Puro laruan. Talagang literal na ito yung istante ng kanyang laruan. Naipon laruan. Wala rin. Pagka nabili sa DIY, nabili sa SM, sa Robinson,
Wala, pagka lipas lang ng ilang araw, wala na. Ang hindi niya lang pinagsasawaan yung yung Play-Doh. Yan ang gustong-gusto niya. Ito, katulad nito, mga naka-display lang dito. Oh. Ito, mga laruan ng anak ko nasa harapan ko eh. Yan, ito. Ayan, oh. Mga laruan dito. Mga nandito sa harap ko. Tapos 'di ba, pag kunwari mag-Jollibee kami, laruan niya lang 5 minutes ayaw na. 'Yun ang achievement para sa akin. Yung mabigay mo yung gusto ng anak mo, mabigay mo yung quality time sa anak mo. Pero si Kulahong, putya. Simula nung siguro pinalaya sa BF Homes, ala na, hindi na siya talagang wala nang 'di ba? Wala nang talagang kitang-kita natin na si Kulaong solo flight sa buhay. One man army. 'Di ba? Katulad bukas, meron daw pong hearing sa Parañaque si Kulaong. Ngayong Atres. Di solo flight na naman siya doon sa pagpunta doon sa Grabe laruan ng anak ko dito. Naipon po talaga. Ay, tumulong. Andito talaga, literal. Eto, puro laruan ng anak ko nasa harapan ko. Talagang yan yung parang para sa akin achievement eh. Hindi yung kinukwenta mo kung ilang korte yung napuntahan mo sa loob ng isang araw, puro ikaw ang nag-asikaso. 'Di ba? Yung sinasabi mong uhugin vlogger, hindi niya kailangan pumunta ng preliminary investigation kasi may sarili siyang abogado, meron siyang pambayad sa per hour ng abogado. Kasi ganun po yun eh. Kapag sa mga private, sa mga law firm, per hour ang bayad diyan. Kaya nga ako, wala nga akong pangkaso eh. Hindi ko kaya yung mga kaso-kaso na ganyan eh. Yung sabi noon, ba't daw hindi ko kinakasuhan si Kulaong? Eh, wala pang bayad na abogado. Hindi man ako mayaman eh. Kaya, ang hirap intindihin. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako naaawa kay Kulaong. Pero, nahihiwagaan ako. Ano ang kanyang pinaghuhugutan para pagpatuloy ang laban na ito. Eh, hilahod naman siya. Trying hard na ang kanyang mga live. Kung noon, wala kang matututunan, wala kang makukuhang aral sa buhay, wala kang makukuhang diskarte sa buhay na patas, kasi puro pambubudo lang nito eh, mga pinagkukukuda eh. Wala ka talagang matututunan sa channel niya. Saan ko ba nabasa 'yon? Wala daw makuhang sustansya. Kumbaga si Kulaong, parang parang bulok na gulay. Yung wala nang sustansya, hindi na mapapakinabangan. Pero lumalaban pa. Diba? Parang ganun yung nakikita ko kay Kulaong. Sabi ko, putya, kung ako to, hindi na ako magpapakita sa Sokmed. Siguro, pahinga ako, siguro, pagpalagay mo na 1 year, 2 years, di ba? Pahinga ka sa Sokmed kasi, walang walang sustansya talaga yung kanyang ginagawa. Tapos, araw-araw pa siyang sinasampal ng katotohanan na siya'y mahinang nilalang. Walang bilang. Naglalakas-lakasan na lang. Diba? Kaya sabi ko, saan kaya? Siguro malalaman din natin yan pagdating ng tamang panahon. Na malalaman natin kung saan at bakit lumalaban pa si Kulaong ngayon, hilahod na. Ayan. Hazel Padilla, good evening. Mac, present ulit. Dan like na din po. Shout out ulit kami kay Mami Ian De Jesus na stranded sa Batangas Pier. Ingat ka. Bakit? Anong nangyari? Malakas ang alon sa Batangas Pier kaya hindi siya makapaglayag. Kuya Henry, yari si Kulao sa bunso ni Mami D. Kahit di na siya pansinin ni Pacman, si Gobrowel na lang. Oo, putya. Alam nyo ba, si Mami D, sabi ni Mami D, yan ang pinakabuotan
na kanyang anak. Ang ibig sabihin po ng buotan, pinakamabait, pinakamapagmahal na anak. Putya, mahal na mahal ni ano yan, ni Gobroel Pacquiao. Etong si Mami D. Kaya ewan ko lang kung bakit ganun pa ang mga ni Kulaong, ganun pa yung mga salita. Okay, hello po sa lahat. Sabi ni Mami, Kiluwa, oy Boss Mac, salamat, maaga ka nag-live. Opo, actually, napatagay na nga ako kaya lang sabi ko meron akong Kulaong time. Malin, ayan, paanong umutang si Pacman, multi-billionaire kay Kulaong. Hindi nga po totoo. Kay Kuya Gilbert, kapal na lang ng mukha ang meron si Kulaong, mas makapal pa sa aspalto. Alagad ni Brigera, ayan, hello po. Kuya G, shout out Milentani, good morning Mac, labas mo na lahat ng record mo. Shout out sa mga dating Japan Movement at FFCI kuno, ayan, Milentani. Nagpalit po ba kayo ng pangalan? Johnny Bandong, kapal na lang ng mukha, meron si Kulaong, tingin ko nga. Green Concepts, hello po. Kyle Joshua Amador, Dan na like, Boss Mac, thank you. Romel Carta, ayan, Shotway, ano Shotway? Kuya Daveson, Pondevida, akala ko walang Kulaong ngayon, di nag-notif sa akin. Kiluwa Hunter, wala si Kulaong na ganyan, Boss Mac, tama. Mama Chups, Boss Mac, eto legit na source. Yung mga taong birador ay trip na rin si Norman. Paglaruan, pag bumalik yan, Manila, mag-hotel na lang yan. Tama, totoo nga, mag-hotel na lang. Elma Ramos, nawala na pala si Casper sa kanya, 3 weeks na. Gilbert Gualdrapo, Bro Mac, matutulog na yan sa Inidoro. Ayan, hearing na talaga. Yun ang alam ko. Kuya G, Kuya Henry, wala na yung mga gamit niya doon. Tingnan mo mga gamit niya, 4 na piraso lang na pinagpapalit-palit. Oo nga, Kuya Henry. Ang sabi kasi ni Beron, bukas daw may hearing. Di atres. So si Kulaong siguro, biyahin na yun pa Maynila ngayon. Doon na matutulog sa NLEX ulit yun. Jason Ramis, Boss Max, Epele, mayaman pala talaga kasi may sariling mundo kabili ng sariling mundo. Praim, Bernabe, lahat kasi kala niya pwedeng ipagyabang, boss. Totoo yan. Daburao, total may gab license si MG at nagamon si Norms. Ikasa na yan. Game and Amusement Board license. Okay, Kuya Daveson, Pondevida, naku, makailangan niyang mag-Land Cruiser dito sa Mindanao. Kung dito mag-file si Mami D. Di ba yan na mo gustong tampayakan labi ng mga taga-Jensen? Ay nako. Basin na ara na maglupok. Agoy. Parang nagtampo sa bigas si Kulaong talaga, no. Kasi binanata. Okay lang siguro tingin ko baka kung yung sinasabi ni Kulaong na may utang sa kanya si Manny Pacquiao, baka yun mapalampas 'di ba? Kasi ang goal lang naman ng pagpunta ni MG is maipaalam kay Manny Pacquiao na sinasabi ni Kulaong na may utang sa kanya si Manny Pacquiao. Yun lang naman yung goal. Malay ba natin na hitting 3 birds with 1 stone? Magkakaso si Manny Pacquiao. Naiparating yung utang video. Tapos magkakaso, baka pati si Mami D magkaso yan. 'Di ba? Tapos yung Philippine Loop, Mindanao edition, magkakatotoo. 'Di ba? Sa halip na si Kulaong nananahimik na sa norte, kailangan pa niyang bumiyahe ng Mindanao. Iniisip ko nga napag-usapan namin kanina ni Joy nung pauwi na kami. Sabi ni Joy, paano kung magkasabay kayo sa eroplano ni Kulaong? sabi ko putya, hindi makakatingin sa akin yan. Kasi, paano yan makakatingin sa akin? Lintik ang buwisit na ginawa ko sa buhay niya. Tapos pag kinanti niya ako, putya, di ba? Pwede ko siyang kasuhan na nun. Kasi porke
ano ko, magwi-witness ako sa kanyang kaso, 'di ba kakantiin niya ako. Kasi talagang ako gustong-gusto ko talaga na makapag-testify at yung maiparating talaga sa korte na si Kulaong tumatawag sa akin noong nasa kulungan yan. Yun naman talaga ang goal di ba din? Yun din talaga gusto natin, maipaalam sa DIL, GBJMP, John B. Cremulya na si Kulaong nakakagamit ng cellphone habang nakakulong. Diba? Brian De La Cruz, Kina Madarang, Kiana Mardarang, Mojo Fly, ayun. Trilyonaryong trililing yan si Kulaong, Kiana Madarang. Arnelio Agulto. Paulit-ulit lang sinasabi ni Kulaong sa live niya, walang kwenta. Dati naman na pong ganyan yan eh. Kuya Henry, mga LTO dyan, mga highway patrol dyan, pakicheck naman po yung sasakyan ni Kulaong kasi pupunta na Manila yan. Pakiharang po, nagmamaneho yan, walang lisensya. Alagad ni Briguera, ayun, shoutout Mojo Fly. Sumilip ako for the first time live ni Normie. Nakakabuiset, isang topic pa ulit-ulit for almost 1 hour. Naku, ba't sumisilip pa kayo doon? Kulaong Francis, wala nang argumento si Kulaong, ulit-ulit na lang. Pekeng abogado, pekeng law firm, para makabudol ng mga OFW, 250,000 kada Pilipino. Ang leader ng FG Group ay si Makagago. Kabisado ko na eh. Jermat, Kulaong time. Medyo malapit-lapit na Kulaong. Heis, mawawala na tayo ng toy. Oo nga. Trililing si Kulaong. Sabi ni Kiana, Kuya Gilbert, Bro Mac, uhugin ba daw ikaw ang pupuwing sa kanya? Tutulog na yan sa inidoro. Alagad ni Briguera, Kulaong time. Yahoo. Ayun. Mojo Fly, gusto ko sanang singilin ng 57 minutes ng buhay ko kaso ala ng pera yon. Uutangan ka pa nun. Kaipis vlog, si Kulao laging target mga student sa live niya tapos babae lagi gusto, manyakol eh. Ganun po talaga siya. Kuya Gilbert, tagay tayo para sa tagumpay. Meka moto, hayop magpalusot. Hayop kasi. Kaya na sisabi na lang ang ginagamit ni Kulaong paulit-ulit na pambala niya. Tama po. Cynthia, maluwag ba tornilyo ni Kulaong? Mac, may check naman si Kulaong. May checkbook na pala ang Go Time Bank. Talaga ba? Sabi niya yon. Natano, season 4 na, Boss Mac. Oo nga eh. Fritz Wilan, good morning, Boss Mac. Good morning, classmates. Ayan, White Trend. Good eve, Sir Mac. Good eve to all. Ayun. May nagtatanong dyan kanina. Teka, hindi ko pala nabasa yon. Boss, totoo ba yung, hindi yan eh. Nasaan ba yun? May binanggit dito eh. Kaya nasukir ba? Ate May Alcantara. Kasi ako sumiga ako na tuluyan na pala ako nakatulog. Meron dyan nag-comment, may beep daw si Nasukir, saka si Yulin. Hindi ko na makita yung comment. Actually, bahala po sila sa buhay nila. Kasi ako, kaibigan ko ang lahat eh. Hangga't maaari, gusto ko kaibigan ko ang lahat. Hindi ka papabayaan ni MG, Boss Mac, hindi ka makakanti ni Kulaong, Boss. Nako, oo naman, syempre. Wow to all, Sir Mac, Daddy Dance TV, James Season, payback is a bitch, si Normian. Karma came back knocking, wala na siyang matataguan. Okay, Boss Mac, tayo nakatagay na rin po. Pero mention ka ni Boss MG sa vlog niya dahil sa'yo na-expose ang mga kalokohan ni Kulaong. Maraming salamat sa iyo, Boss Mac. Pwede kiss kita. Ay! Ara ng hoyo, RC. Ayan mo, Kiluwa Hunter. Pag ako naging bading, kiss kita. Katrina Love, late na ba ako, Mac? Hindi pa po. Okay, Derek Cosme yun. Good evening, Boss Mac. Pagkatapos ko manood kay MG, dito naman ako sa iyo, Boss. Solid viewer from North Caloocan. Ayun, shoutout. Kamusta si Along? Kapag nakaliwa ni Senator Manny, si Kulaong, iikot mata niya papunta sa ilong. Wala nang bahay yan mauyan kasi baka hindi pa nakabayad. Tama. Chan, si Casper babalik pa kaya? Ano po kasi si Kulaong, di ba, parang sa norte natitira. Yun ang intindi ko.
Ate Grace Borton, hello po. Rolando Cuevas, White Tren, Fritz Wieland, ayun, hello po. Mga Kanils, ayun, shout out. Ano ba yung nakita ko kanina? Hindi ko na makita yung ano eh. May cheque naman si Kulaong. Ayun, nabasa na natin. Literal na disusing laruan na to si Kulaong kasi paulit-ulit na lang sinasabi. Hilda Leon, meron na naman nalokong estudyante si Kulaong, nagpa-bring me toothpick. Faith Dizon, hello po, May Gonzales, may hearing si Kapre bukas. Iloy, oy, from Turkey, Iloy. Emil Capistrano, for sure, Boss Mac, all out help ibibigay sa ni Sir MG. If ever mag-testify ka against Kulaong. Mojo Fly, sumilip ako doon, Sir Mac, out of curiosity, sabay ng buwisit sa comment section niya. Pilwa Hunter, ayun, thank you. Lokobis, kanina nagpalaro sa harap na eskwelahan, walang pumunta, kala pagkaguluhan siya. Kala niya katulad ng mga nagpapa-bring me dito sa ano eh, no? Sa, di ba yung nagpapa-bring me si ano? Nakalimutan ko eh. Basta may mga nagpapa-bring me dyan eh. Maganda magpa-bring me. Kaya na Madara, wala sa respect yan sa mga babae. Kaya deserve niya makulong hanggang mabulok yan. Lastog na yan. Oo nga po. Okay, pa-alert sa NLEX Patrol para di na makalabas ng NLEX. Oo, pwede yan ano, sa hotline itawag. Natawa ko sa intro ng season 4, Boss Mac, muntik pa ako mabilaukan eh. Ang sarap ng kain ko ng dinner, tapos natawa ko bigla. Ganda ng intro, no? Derek Cosme, alay ko po sa inyo ang aking pagtatapos sa Cambridge. Hindi naman sa pagmamayabang, ako po ay top snatcher. Jermat, Boss Mac, may balita ka ba sa human trafficking niya sa mga babae daw na ginawa niyang? Oo, syempre po. Pero meron po kasing mga bagay na hindi natin pwedeng ibalita dito. Kuya Henry, sa content niya, ibibigay niya sa estudyanteng babae, cheque, pinakita niya 50K, pirmado na daw, pinunit pa nga ng gunggong, kailan ba nagka-bank account yan? Oo nga. Chan, babalik pa kaya si Casper? Mukhang hindi na. Flappy Jib, Sir Mac, good evening from Pabia, Iloilo. Daisy Domingo, Tamsak Dan, Boss Mac, thank you po. Kuya Sok Espiritu, Rolando Cuevas, baka yung isang sinabi ni MG na hindi may tatanggi ni Kulaong si Casper. Baka, pero hindi, malabo. Okay, Daisy Domingo, tawang-tawa naman ako sa kanta ni MG kay Kulaong. Kuya Kel, paano pagtabi kayo ng upuan ni Kulaong? Airplane. Ano yun? Ano tawag doon? Kamikaze? Tatalo na lang siguro ako. Hiram ako, ma'am, meron po ba kayong parachute dyan? Tatalo na lang ako. Pabring me ka ng warrant, Norman. Yun ang maganda. Oy, nako si Kuya Nino Barsaga. Oh. Good morning, Mac, at sa lahat at sa mga basher. Kuya Ate Pete Dison, nagpalaro, bring me toothpick. May cheque pa. Diba? Thomas Carnine, 69 likes lang sa 202 viewers. Like na po tayo, guys. Ayan. Like na po kayo, please po. Mag-like na po kayo. Makadahak. Kap ninyo. Ayan, oh. Okay. Alagad. Oh, yun, oh. Sinashoutout si Kap ninyo. Sa dami ng views niya, puro basher. Wala na talaga. Tuspok na si Normie. Oh, puntahan na natin to. Umpisa natin sa intro kasi masaya sa intro eh. Mad Flow Music. San Pablo eh Norman patay guto Norman patay guto Norman patay guto Patay good. Si Norman hampas lupa. Kahit kung nasa Facebook, Mark ang gago. Norman tagas Nagsumpa si Norman. Ang ganda ng intro. The best ka talaga, Meme God. Congratulations na naman ha. Sa isang matindi na intro, Meme God. The best ka talaga.
Palakpakan natin si Meme God. Antindi talaga. Hindi ko pa siya na-chat, pero mamaya chat ko. Galing, galing, galing. At ito, nako, nagbunga din ang napakagandang promotion ng MoneyPay. Itong ginawa ni Makagago at nung pinapunta niyo siya kay Makagago, nakarating siya nung nakarating si Makagago kay Manny Pacquiao, nakuha pa siya na na mag-promote nitong MoneyPay. Parang to, GCash. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang the biggest ever hampas lupang patay gutom sa balat ng social media. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa last video natin, ay nakapanayam ho natin si former and the legendary 8th Division World Champion na si former Senator Manny Pacquiao, mga kahombre ko, sa ibinatong mga alegasyon dito ni Norman Gusgusin at pagdamay sa kanyang ina. Ayon kay Gusgusin, Good morning. Anak ko, may babanatan ako rito ngayon. Utang, sige, share nyo to. Alam mo nyo naman ako, kapag sinumpong ako ng toyo, wala ako inaatrasan. May babanatan ako senador ngayon. Share nyo na. Inumpisahan nyo ako, eto na. Hihimayin natin ang mga sinabi ng upatin na yan. O, sige. Akala mo talaga yung napaka-makapangyarihan ni Culaong no? Akala mo kung makapagsalita siya parang kanya ang mundo. Pero yung mundo niya, sarili niya. Sinabi ko naman sa inyo, may saltik din ako eh. Putang ina, hindi pa isinisilang yung taong sisindak sa akin eh. Sinabi ko sa inyo yan, hindi pa isinisilang yung taong sisindak sa akin. Hindi pa isinisilang. hindi pa ba talaga isinisilang ang taong sisindak sa'yo? Paanong hindi? Duwag na duwag ka nga sa akin, Norman. Ang dami mong hanas. Gusto mong suntukan, gusto mo ng talian sa bewang. Hindi kita madidisgrasya sa away, bata. Oo. Gustong-gusto na kitang disgrasyahin. Oo. Pero ako, itataya ko rin yung buhay ko. Siyempre, madidisgrasya mo rin ako kasi malaki ka di ba? Madidisgrasya mo rin ako. May nakapusta pero lamang ako sa'yo. Oo, lamang ako sa'yo. Doon tayo sa talian. Tatalian yung bewang ko tsaka yung bewang mo. Parehas tayo may hawak na panaksa. Round 2 yun. Yung unang round, boxing. Yung pangalawang round, talagang dalihan na. Kasi gustong-gusto na kitang dalihin, di ba? Naduwag ka naman. Hindi mo nga ako pinapasok sa subdivision mo. Gagawin ka namin katuwaan ng mga supporter ko. Di ba? Nasaan? Nandiyan, boss. Sa labas ng village. Alam niya? Ewan, boss. Basta andyan. Siguro yung mga vlogs mo noon nahalukat, lalo na yung address noong nagpadala ng J at T. Ayan, boss, okay ng ina mo. Tingnan mo kabubuhan mo. Huwag ka mag-alala, boss. Sabihin namin huwag papasukin. Sige, sige. Kami bahala, boss. Haharangin namin. Kasi alam naman naming matanda ka na at tuwag ka pa. Okay, sige, sige. Okay lang. Buti sinabi mo huwag papasukin. Oh, boss. Kurang ka na eh. Tapos alam naman nating duwag ka talaga eh. Huwag talaga papasukin. At saka kamo huwag papasukin. Sabihin. Kami bahala, boss. Sige. Una, sabi mo, Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw. At nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman. Pupunta ka pala putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Hindi ko raw nilabas. Pukin ang ina mo, gustong-gusto na kitang makasalubong. Oo. Puta na, sasampi-sampigahin ko yung pagbubuka mong pangit. Pasalamat mo na lang, wala ako dyan.
Dahil kung nandyan ako, baka pinaglalamayan ka na. Tapos, bigla mo na ring inamin sa huli. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan. Naisip ko, Naduwag ka lang talaga. Naduwag ka lang talaga kasi akala mo hindi ka susuburin sa subdivision mo. baka may anak din. Naisip ko yung ginawa ko nung panahon ng pandemic. Anong connect? Lagi niya pinapasok yun yung panahon ng pandemic. Anong connect? Nung pandemic, ikaw ang pandemic budol. I have seen so much of him. I can see so much of me, sorry. So much of me living in him. Parang gano'n. Noong pandemic, sobra kayabangan ko nun. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pag-iisip ng tama. Actually, hindi ko na ho pinatulan yun. Ginawa ko na lang, sinabi ko, wala ako doon. Para lang matapos na, hindi pa rin sila tumigil. Ibig sabihin, kwentas klaras ang pagkaduwag mo sa akin. Oo. At for your information, Norman, hindi ka naman talaga matatakot eh. Lalo na at may mga ligaw o maluluwag na fuse sa utak mo. Hindi mo na alam kung ano ibig sabihin yan. Pero, hindi pa naman lahat ng turnilyo ay maluwag. Kasi imaginein mo yun, takot kang mahoyo. Imaginein mo yun, wala ka nang ginagawa sa buhay mo, kundi ang magtago at umalis at never ever to be seen again sa Maynila. Kasi ang akala mo, matatakasan mo ang kamay ng batas. Noon, ngayon, hindi na. At grabe mga kahombre ko, ito pa ho ang sinabi niya kay ex-Senator Manny Pacquiao. Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Sige. Wala ka mong gloves, ha? Kama-kamao. Laban ako dyan. Diyos ko, Norman. Alam naman natin na hindi pwede si Manny Pacquiao nga. Yung style ni Culaong na yan. Baka nga naman 'di ba? Baka nga naman siya makachamba, 'di ba? Di natin alam. Baka nga naman siya makachamba ng pagpapasikat at labanan siya ni Manny Pacquiao. Pero 'di ba, alam naman nating lahat na hindi mangyayari 'yan. Malabong mangyari 'yan. At isa pa, hindi talaga mangyayari 'yan. Malabo talaga mangyari 'yan sa isang Manny Pacquiao sa Culaong. Ingungud-ngud. Diba? Baka kahit sa isang tauhan lang ni Manny Pacquiao na na isang tauhan lang na pwedeng labanan si Culaong. Tauhan lang ni Manny Pacquiao. Wala, hihilaturan yan. Bakit? Napaka-unhealthy na ni Culaong. Baka po hindi nyo napapansin, binilang ko po ang andahak niya sa isang live. 337. Isang live lang yun. Dahak. 337. Imagine niyo po yung 337 na dahak tapos lalaban ng boxing. Alay, hilaturan yan. Nga, kahit isa sa isinulat mo sa waiver, walang natupad. Kasi yung nagsulat mismo ng mga kalakaran kuno sa waiver na yon ay duwag. Sa akin pa lang yun. Si The Kings, na di hamak naman, mas maedad pa sa'yo, ni hindi mo rin sinipot. Naduwag ka rin. Ngayon, makikipagsuntukan ka kay former Senator Manny Pacquiao? Hindi mo ba naiintindihan ang kahilingan mo? Gusto mo bang bumalik sa senses mo?